Pagkatapos halos ng isang oras ng pagtatrabaho ni Arnold, ay napalitan ang gulong. Na-level na ang pressure. At handaan na sana ang kotse para umusad uli. "O bro," sabi ni Arnold habang pinupunasan ng kamay sa basahan. "Okay na yan." Tumango si Kian at sumakay. Pinihit ang susi. Katahimikan. Muli niyang sinubukang i-start. Pero wala pa rin. "Ha? Imposible," bulong ni Kian. "Okay pang makina ko kanina bago umalis." Lumapit si Arnold sa bintana. "Teka, tingnan ko." Pag-angat niya ng huday, bahagya siya nagulat. "Bro, hindi to dahil sa gulong." "Ha? Ano?" Kinabahan si Kian. "Yung alternator mo, mukhang may tama na," sabi ni Arnold habang sinusuri. Hinawakan ng belt, kinapa ang housing, saka tumingin kay Kian ng may awa. "Kailangan mo ng pyesa. Wala pa naman akong stock dito." Napahawak ang ulo ni Kian. "Gaano katagal kung kukuha?" "Kung ako kukuha, siguro mga 3 oras pa kung mag-aabang ako ng jeep papuntang bayan. Pero padilim na rin." Napalingon si Kian. Pumupula na ang langit. "Bukas ka pa makakabalik?" tanong ni Kian at medyo humuhugot ng pag-asa. "Kung aalis ako, oo." Walang gamit ang shop pag gabi. Sarado lahat ng suppliers at wala na ring jeep. At doon tumama ang realidad sa gitna nila na wala na talagang uuwian si Kian. Tahimik silang pareho saglit. Ang init ng hapon ay napalitan ng lamig ng papalubog na araw. At biglang nagsalita si Kian. "Arnold, kung hindi mo naman mamasamain." Hindi siya nakatingin, pero halatang nilalakasan niya lang ang loob. "Pwede ba akong magstay muna dito? Kahit isang gabi lang. Para sure na maayos ang sasakyan bukas." Nagulat si Arnold. Hindi sa pakiusap kundi dahil sa pagtitiwalang dala nito. "Dito?" tanong ni Arnold. "Kung may matutulugan lang ako, kahit sa sahig, okay na." Napalunok si Kian. "Lalaki naman ako. At hindi naman ako maselan." Tumingin si Arnold. Mahaba at tahimik. Sinusuri kung totoo ba ang sinabi. May nararamdaman din ba ang taong ito? Hanggang sa nag-relax siya. "Bro," sabi ni Arnold. "Wala kang matutulugan dito, pero may higaan ako sa loob." Nanlaki ang mata ni Kian. "Ayoko naman maging abala." "Huwag kang mag-alala," putol ni Arnold, sabay ngiting pamilyar na sa kay Kian. Maliit, pilyo, at may init. "Hindi ka istorbo." Tumayo si Arnold at tumalikod. At bago pumasok sa malit na pintuan ng bahay sa likod ng shop, ay tumingin siya muli. "Halika na. Handa tayo ng hapunan. Tinatamaan na ako ng gutom at mukhang ikaw din." Pagpasok ni Kian sa bahay, simple lang pero maaliwalas. Banig, maliit na electric fan, isang kama, maliit na mesa, at amoy ng kahoy na parang sariwa pa. Hindi pinansin ni Arnold ang pagiging maliit ng lugar. Natural lang sa kanya. "Ako na sa sahig," sabi ni Arnold bigla. Ha? Bakit?" "Bisita ka. Tsaka hindi ka sanay dito. Mas okay kung sa kama ka magpahinga." Napatitig si Kian. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Pero alam niya ang nararamdaman. May kabog. May pasok ng init na hindi dahil sa lugar kundi dahil sa tanong na taong nag-aalok ng tulong. At habang nagluluto si Arnold ay nakasando pa rin. Pawisan pa rin. Pero ngayon may dagdag na kakaiba sa kanyang kilos. May lambing. Mas relax. At mas bukas. "Kian," tawag niya habang nagigisa.
Okay ka lang ba talaga dito? Naglakad si Kian papalapit at huminto sa likod ni Arnold. Makikita nag-aalangan pero may halong pasasalamat. Oo, sagot niyang mahina. At salamat. Hindi lahat ng estranghero papatuloyin ang isang tulad ko. Huminto si Arnold at tumingin sa kanya. Hindi ka estranghero. At doon, sa maliit at mainit na kusina, naramdaman ni Kian na hindi lang flat tire ang naayos ngayon. May naipit na koneksyon sa pagitan nila at hindi yun simpleng aberya. Ito ay simula. Matapos ang hapunan na puno ng maiksing kwento at maikling katahimikan, dumating ang oras na hindi na nila maaaring ipagpaliban. Gabi na. Pinatay na ni Arnold ang ilaw sa kusina. Iniwan ang maliit na bombilya sa may tabi ng kama. Mahina ang electric fan. Sapat lang para gumalaw ang hangin at palamigin ng kaunti ang init ng araw na naipon sa loob ng bahay. May isang kama, isang unan, isang banig na manipis sa gilid. At dalawang lalaking parehong ayaw magsalita. Napakamot sa batok si Arnold. Dito ka na sa kama ha. Ako na lang sa sahig. Umiling si Kian agad. Huwag. Mabilis at diretso. Parang natatakot na mawala ang pagkakataon. Nagkatinginan sila. Hindi ako komportable na nasa sahig ka, dagdag ni Kian. Tsaka, kasya naman siguro tayo dito. Tahimik si Arnold. Ramdam ang biglang pagbigat ng dibdib. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang delikado. Pero tumango pa rin siya. Sige, sabi niya. Humiga si Kian sa gawing kaliwa at si Arnold naman sa kanan. May pagitan. May isang dangkal din, pero parang wala. Nakatingala sila sa kisame. Hindi nag-uusap, pero pareho silang gising. Narinig ni Kian ang paghinga ni Arnold. Malalim, mabagal, pero minsan ay sumasablay. Nararamdaman naman ni Arnold ang init ng braso ni Kian kahit hindi sila nagdidikit. Parang may linya sa pagitan nila at pareho nilang alam na kahit kaunting galaw lang, mababago ang lahat. Biglang kumilo si Kian, hindi sinasadya. Bumaling siya sa gilid at ang braso niya ay bahagyang dumampi sa braso ni Arnold. Isang iglap. Sorry, agad na bulong ni Kian. Okay lang, sagot ni Arnold. Masyadong mabilis din. Pero hindi na nila inalis ang mga braso. Walang umatras. Sa halip, ay dahan-dahang umikot si Arnold na nakaharap na ngayon kay Kian. Komportable ka ba? Tanong niya. Mahina, parang takot magkagulo ang gabi. Oo, sagot ni Kian. Ikaw ba? Hindi. Tapat na sagot ni Arnold. Sabay, maigsing tawa. Napangiti si Kian. At sa dilim ay nagtagpo ang mga mata nila. Hindi na malinaw kung sino ang unang gumalaw. Basta naramdaman na lang ni Kian na mas malapit na si Arnold. Mas mabigat ang hininga. Mas mainit ang hangin sa pagitan nila. Hindi sila naghalikan at hindi rin umamin. Pero umabot ang kamay ni Arnold. Maingat, parang nagtatanong muna at hinaplos ang bisig ni Kian. Hindi umatras si Kian. Sa halip ay lumapit pa siya hanggang magdikit ang noo nila, hanggang maghalo ang hininga, hanggang wala nang dahilan para magkunwari. Kian, bulong ni Arnold. May halong pag-aalala at pagnanasa. Okay lang, sagot ni Kian. Halos pabulong. Dito lang tayo. At doon, nakayapos sila. Hindi mahigpit at hindi mapusok. Isang yakap na parang kasunduan na hindi kami lalampas sa ibang gawain
Pero hindi na lang kami iiwas. At sa iisang kama sa gitna ng gabi ay nakatulog silang magkatabi. Parehong gising pa rin ang puso, pero pinipiling ipikit muna ang mga mata. Hindi pa ito pag-ibig at hindi pa rin ito pangako. Pero malinaw na may binubuong espasyo ang gabi na hindi kayang baliwalain ng umaga. Maagang gumising si Arnold. Halos hindi pa sumisilip ang araw pero sanay na ang katawan niya sa maagang galaw. Tahimik siyang bumangon mula sa kama. Nag-iingat na hindi magising si Kian. Saglit pa niyang sinulyapan ng lalaking mahimbing na natutulog. Ayos ang paghinga. Kalat ang buhok sa unan. At parang walang bahid ng kung anong bigat na dala ang biyahe. Lumunok si Arnold. Delikado to, isip niya. Kaya dahan-dahan siyang lumabas. Bago tuluyang umalis, iniwan ni Arnold ang isang maikling sulat sa mesa. Bumili lang ako ng pyesa. Babalik agad. Simple, diretso, pero may limbing na hindi sinasadya. Sa bayan, mabilis niya nakuha ang kailangan. Hindi nagtagal. May parte ng isip niya na nagmamadaling bumalik. Hindi lang dahil sa sasakyan ni Kian, kundi dahil sa kung paano siya iniwan ng gabi. Pagbalik ni Arnold, tahimik ang bahay. Bukas ang ilaw sa banyo at may tunog ng umaagos na tubig. Napangiti siya ng bahagya. Gising na pala, isip niya. Pero may mas agarang problema. Ihing-ihi na siya. Kian, mahina niyang tawag. Walang sagot. Malakas ang tunog ng tubig. At sa pagmamadali ay hindi niya napansin na hindi nakasagara ang pinto ng banyo. Isang hakbang lang ang ginawa ni Arnold at doon ay napatigil siya. Hindi dahil sa gusto niyang tumingin, kundi dahil may plano siyang makita, kundi dahil nandun na siya at huli na ang lahat. Sa loob ng banyo ay naglilinis si Kian. Nakatalikod, walang kaalam-alam na may mata sa pintuan. Ilang segundo rin, biglang humigpit ang dibdib ni Arnold. Parang may sumabog na kaba at pagkabigla. Ano ba to? Bulong niya. Agad siyang tumalikod ng mabilis. Halos matisod sa pagmamadali. Sorry, mahina niyang sabi. Hindi sigurado kung narinig. Sa loob ng banyo napahinto ang tubig. Arnold, gulat na gulat ang boses ni Kian. Tahimik, walang sagot. Umupo si Arnold sa gilid ng kama at hinawakan ng ulo. Pilit hinahabol ang hininga. Hindi ko sinasadya. Pero ang katawan niya ay hindi mapakali. At ang isip niya ay puno ng hiya at confusion. Ilang sandali lang ang lumipas bago bumukas ang pinto ng banyo. At yun nga si Kian. Nakatawel at nakatingin sa sahig. Ramdam ang init ng batok. Arnold, mahina niyang sabi. Tumayo si Arnold agad at hindi dumingin ng diretso. Pasensya na, seryoso yung sambit. Hindi ko alam na naliligo ka. Ihi na kasi ako, pero hindi ko dapat. Alam ko, mabilis na putol ni Kian. Hindi mo sinasadya. Nagkatingin na sila. Isang sandali lang, pero sapat para maramdaman nilang pareho na may nagbago na naman. Hindi dahil sa nakita, kundi dahil sa kung ano ang nararamdaman matapos yun. At sa pagitan ng katahimikan, may binubuong tensyon ng umaga. Mas malinaw, mas totoo, at mas mahirap ng takasan.